Umakyat na sa 21 ang patay sa epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Pinaghahanap naman ang 4 na kabataang nawala matapos mag-swimming sa Marilao River sa kasagsagan ng mga pag-ulan. Habang sa Baclaran, tuloy-tuloy pa rin ang paglilinis sa mistulang dagat ng basura. Magbabalita si Mon Gualvez. Matapos ang ilang araw na natakpan ng basura, nakikita na uli ang tubig sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque. Halos 100 dump truck na ang nahakot na basura mula rito. Pero bahagya pang nagkaaberya sa paglilinis matapos kumalas ang floating boom sa isang bahagi ng waterway. Ang inipong basura na hahakutin na lang sana, inanod tuloy. Kasabay nito, nagbabala ng MMDA sa mga nagkakalat. Nakita pa sa CCTV ang residenteng ito na nagtapon sa Estero de Tripa de Galina sa Makati. Sa tulong ng barangay, natuntun siya at napagmulta. Ayon sa MMDA, higit 100 na ang nahuli nilang nagkakalat. Dahil dyan, itataas na ang multa. Metro Manila Council resolution na tayo increasing the penalty of 5,000 for cities and 2,500 sa Pateros dahil city. Yun po yung maximum allowed under the local government code. Hinihintay na lang po namin yung mga individual ordinance po ng bawat lungsod. At ifa-follow up po natin yan sa next Metro Manila Council meeting on August 18, I think. Sa San Jose del Monte, Bulacan, nakunan pa ng video ang mga kabataang ito na enjoy sa pagsaswimming sa Marilao River sa kasagsagan ng malakas na ulan nung Lunes. Nagpaagos sila sa ilog para makatawid sa kabila. Pinagsabihan sila ng barangay. Pero may ibang ayaw paawat. Hindi na nakunan ng video ang 4 pang kabataang sinubukang tumawid. Ngunit hindi na sila nakaahon. Ang ginawa po ng mga tanod natin, nag-abiso po sila sa mga grupo. Pero nung bandang hapon po, meron na namang ibang grupo, mga 4 o 5 bata na allegedly nakarating po sa amin, tumalon daw, tumalon sa ilog at mga iba, may kwento ng isda pa. Nasa edad 13, 17 at 18 ang mga kabataang patuloy na hinahanap. Pero patigil-tigil ang search and rescue operations dahil masama pa rin ang panahon. Dahil dito, magpapatulong na rin ang LGU sa Philippine Coast Guard. Sa Malolos City, may ilang kalsada pa ring baha dulot ng halos 5 talampakang high tide. Inirereklamo rin ng mga residente ang floodgate sa barangay Atlag at Bagna. Masyado ro kasi itong masikip, kaya apektado na ang biyahe ng mga mangingisda. Kung nilagay po yan doon sa malapad na lugar, unang-una po hindi magkakakarent ang tubig. Tapos po pagka doon po sa lugar na yun ni Kuwari, naisara yung tubig, naisara yung prinsa, wala pong papasok dito sa tubig na, walang papasok na tubig na magmumula sa dagat. Pang-kontrol sa bahay, lalo kung bumabaha ang Malolos sa Bulacan. Hinayaan na lamang muna ng mga taga-barangay na manatiling bukas itong itinayong floodgate dito sa kanilang lugar. Paano ba naman? Posible kasing maipon lamang ang tubig dito sa may ilog, lalo't dito lamang sa kinatatayuan kung mayroong dike, habang sa kabilang side, wala at posibleng doon umapaw ang tubig. Napurnada rin ang tatayo sanang pumping station, kaya nakatiwangwang lang ang mga bakal sa ilog. Hindi naman namin mapakialaman kasi scene of the crime to. So once na may pakialaman namin to, magulo yung observations dito and investigation, tatamaan naman kung sino yung susubok na galawin ito. Kaya suportado ng LGU ang planong pagpopondo muli ng national government sa Project NOAA. Makakatulong daw ito para matukoy kung saang lugar at anong klaseng flood mitigation projects ang kailangan. Pag napapag-aralan natin at nakikita natin yung disenyo, nasisimulate natin sa computer, ano ang effectiveness nito, ano yung benefit, ano yung cost, nakakagawa tayo ng mga science-based decisions patungkol doon sa pinakamagandang solusyon sa komunidad, patungkol sa flood control. Sa bayan nga ng Kalumpit, hindi na mapakinabangan ng ginawang dike, kaya baha pa rin sa maraming barangay. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng DPWH 1st District Engineering Office ng Bulacan na nakakasakop sa Malolos at Kalumpit. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH.